Nako, sakit nito mga minamahal, oh. Kapwa mo mismo lalaki ang nagsalita na ng against sa'yo. So, tinawag siya ng isang pulis, si Police Colonel Marangtan. Tinawag pong pedophile. Itong si fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Talagang nga namang sino ba naman ang hindi malilabel as pedophile mga minamahal. Mantakin mo yung bata, sasabihin mo, dito ka na sa akin, pag-aaralin kita. Yung mga broken family na mga bata, dito ka na sa akin, pag-aaralin kita. Pero imbes na pag-aralin mo, ang ginagawa mo, tinatrabaho mo naman sila. Tapos, sasabihin mo na, hindi naman ako yung gumalaw sa iyo eh. Yung gumalaw sa iyo, yung espiritu ng Diyos, kaya pure ka pa din. 'Di ba? Tingnan mo yung brainwashing na ginagawa mo. Talagang literal utak pedophile ka talaga eh, no? Kibuloy, di umano. Kasi mantakin mo ano yung sabi ni Jean Fajardo. Bago natin i-play sa inyo. Ito yung sabi ni Jean Fajardo. Ito nga yung kinontent ko sa inyo kanina, 'di ba? Sabi dito, pagkatapos gamitin, di umano, ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure. So, sa madaling sabi, virgin pa din daw sila kahit pinasukan na ni Kibuloy. Iniintak pa rin sa kanila ang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng Diyos. Kumbaga, hindi daw si Kibuloy ang gumalaw sa kanila. Ang gumalaw daw sa mga batang yun ay espiritu ng Diyos. Kaya wala dapat ikatakot ang mga batang ginalaw ni Kibuloy kasi espiritu naman daw po ng Diyos ang gumalaw sa kanila at hindi naman daw po si Kibuloy. Tama ba yun mga minamahal? Ikaw na nga may kasalanan, ginagamit mo pa yung puong may kapal para takasan, para maka-escape ka sa ginagawa mong kabalbalan. Tama ba yun? Yung gagamitin mo yung pangalan ng Diyos para sa katarantaduhan, di ba? Para sa kahamalayan mo. Talaga nga naman, no? Grabe, hindi ko tumatik mga minamahal. O ngayon, panoodin natin tong balita. Sakit nito, kapwa mo lalaki mismo yung nagsalita sa'yo. Kasi madami na pong mga bata, mga minamahal, ang nagsasalita na. So, kaya nga magpasalamat din tayo dito kay alias Amanda, dito kay tawag dito Arlene Stone, kasi sila yung mga yung mga pinaka first person na nakipaglaban. 'Di ba, na hindi natakot kahit tawag ito hinihizing na sila, 'di ba? Kinikasing. Itong si alias Amanda, kinikasing yung bahay nila, pinaputukan daw, pinuntahan ng riding in tandem. 'Di ba? Hindi sila natakot. Tingnan niyo anong ginawa, pinaglaban nila. And tingnan niyo, si Kibuloy nahuli. Kumbaga, hindi pa naman totally nakakamit ang justices kasi under on the process pa yung court ruling dito eh. Pero at least mayroon na tayong nakikitang development kasi yung mga batang babaeng takot noon ay nagsasalita na ngayon. So ngayon pakinggan natin tong balita. Sinimulan daw sa murang edad ang pang-aabuso na ginawa umano ni Apollo Kibuloy sa 5 bagong lumantad na biktima umano niya. Ayon po yan sa hepe ng Davao City Police Office na si Police Colonel Hansel Marantan. At the age of 13, they were started to be raped. Sasabihin sa kanila ni Pastor Kibuloy na you are offering yourself to the Almighty, to the Anointed One. And so, by doing that, you will go to heaven. It's a pedophile. It is a pedophile. Pakinggan nyo. Biruin nyo kapag ginawa mo yung gusto niya, mapupunta ka pa pala sa langit. O magpa-rape ka, mapupunta ka pa sa langit. Ko po, ewan ko bakit ang daming naniniwala dito. Mas malala pa to kay Aguila. To the Almighty, to the Anointed One. And so, by doing that, you will go to heaven. He's a pedophile. Oh. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ayon pa raw sa 5 babaeng biktima, nirecruit sila noon ng grupo ni Kibuloy kapalit ng libreng edukasyon. Karamihan daw sa mga nirecruit mula sa broken family. Bukod sa mga abuso, may banta rin mula sa mga tinatawag na angels of death na papatay sa mga biktima at kani-kanilang pamilya
sakaling magsabi silang naabuso o namolestya sila ni Kibuloy. Sa ngayon, hindi pa tukoy ng Davao City. Yan yung panakot ni Kibuloy, mga minamahal. Pero sa totoo lang, yung angels of death na to, hindi naman to nag-i-exist. Kasi tauhan lang din yan ni Kibuloy na inaano niya, inuutusan niya. O kapag may nagsalita, o tahimik ka, bang. Diba? Ganun. Yun yung totoong angels of death na talagang inuutusan lamang ni Kibuloy. Hindi yun yung spiritual na angels of death na yung espiritu mismong kukuha sa inyo. Hindi. Yung angels of death dito na tinutukoy is yung merong magtitigi-bum-bum sa inyo kasi uutusan ni Kibuloy. Grabe yung brainwashing, yung pananakot, yung threat na naranasan ng mga batang babaeng yun. Imagine that, mga minamahal, yung trauma na dadalhin nila forever na habang naririnig nilang nagsasalita si Kibuloy, bumabalik, nagre-reflash yung mga memory. 'Di ba? Mga memory, mga minamahal na sila ay binaboy, inabuso. Kaya mararapat lamang na makulong to. Kasi pag hindi to nakulong, mga minamahal, ay gagayahin din ng ibang mga religious leader din dyan. Hindi ko naman sa generalize, mga minamahal, lahat Pero there are some and few na lang, konti na lang, na mga religious leader ang gumagawa nito. And hoping sana si Kibuloy na lang yung last, no? Sana siya na lang yung last at hindi na po pamarisan ng iba. So, continue tayo. Pulis ang kabuang bilang ng mga napatay ng angels of death. Kita man ng abogado ni Kibuloy, hindi magagawa ng pastor ang mga paratang. Imbento lang daw ang mga ito. Like for instance, Monday, victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on Tuesdays, and so for up to Sunday. Differentiate. Ibig sabihin, iba't ibang babae kada araw. Narinig nyo? Tingnan nyo Victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are Victim 1, dito ka sa Monday. Victim 2, dito ka sa Tuesday. Victim 3, 4, 5, 6, 7, up to Sunday. Grabe. be raped by Kibuloy on Tuesdays, and so for up to Sunday. They were shaped. They were brainwashed, indoctrinated, until such time that they were, they accepted their fate. I'm sure planted yung lahat yun. Kung yun, mga manufactured yan, hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Ngayong araw, nakatakdang dalhin si Kibuloy at Lawyer pala yan ni Kibuloy yung nagsalita, yung Tolentino. mga kapwa-akusado sa Pasig Regional Trial Court Branch 159. Doon gagawin ang arraignment o pagbasa ng sakdal para sa kasong qualified human trafficking na walang piyansa. Sabi ng Philippine National Police, magkakaroon ng convoy mula Camp Crame papuntang Pasig. Hindi raw papayagan ng media sa arraignment. Via video conference naman gagawin ang arraignment ng Quezon City Regional Trial Court Branch 106 para sa kasong child and sexual abuse. Mga kapuso, para una ka sa Yan po. Ngayon ko lang nalaman yun yung iba't ibang mga babae. Kaninang alam ko pedophile yung tawag sa kanya, tinawag siya ni Marangtan. Pedophile. Tapos ngayon ko lang din nalaman na iba't ibang babae pala kada araw. Baboy talaga. Ang baboy. Diba, paano kaya nasisikmura at natitiis yun ng appointed son of God and the owner of the universe, na habang ikaw nagbibigay ka ng pangaral sa napakadaming tao, yung mga babae, ang dark ng ginagawa mo. 'Di ba? Nagbibigay ka ng pangaral tapos yung mga babae binababoy mo. Paano nasisikmura kaya yun ni Kibuloy, no, mga minamahal? Ako'y nagtatanong lang paano umabot sa punto na nakakayanan nyo ng appointed son of God ang bumaboy ng mga bata? Grabe. 12 years old, pinakamurang edad. Ka ba nahiya nun, Kibs? Grabe. Kaya dapat mapanagot to. Ay, tapos laging panakot, angels of death. Mio. Ngayon mo tawagin yung angels of death mo na yan. So anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.